Alam mo kung bakit nagkakagano ng isang pamilya? Kasi maaaring walang pananampalataya sa Diyos. Walang pagsunod sa Diyos. Kasi ang trabaho ni Satanas, sirain ang pamilya. Papagalitin yung isa sa kanyang kapatid, yung anak laban sa magulang, yung magulang laban sa anak. Yun, may mga selusan, may mga inggitan. Trabaho ni Satanas yan eh. Kaya kung saan may gulo, away ng away, ang nagtatrabaho doon, dyablo. Sa pamilya mo, hindi kayo magkakasundo, tinatrabaho kayo ng demonyo. At para sa akin, hindi naman masama ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, hindi kayo sa dyablo. Kasi tinatrabaho kayo para maging sa kanya kayo. Kaya kayo pinagkakagulo-gulo para mag-away-away kayo, magalit ang isa't isa para makumbinsi niya kayo. Ang ibig sabihin nun, merong diwa na hindi kayo sa dyablo. Maaring yung pamilya mo, binibiktima ng demonyo para maging kanya. Kaya, para sa akin, hindi masama ang kahulugan nung ang pamilya nagkakagulo. Kailangan lang maintindihan nila bakit ba sila nagkakagulo. Iisa namang tiyan ang pinanggalingan nyo. Kung kayo magkakapatid, isang tiyan, no? Isang ama, isang ina. Bakit kailangan na mayroong litan? Parang may kompetisyon. Parang meron laging selusan. Meron laging inggitan. Yung ganun nangyayari sa pamilya yun pero kung halimbawa nabubuhay kayo sa pag-ibig sa isa't isa, mawawala yun Kung nag-iibigan ng isa't isa sa pamilya, nakakatuwang makita yun sa isang pamilya Yung magkakapatid, magkakabarkada, magkakapatid, magkakasundo, napakaganda nun napakabuti, napakaligaya yung magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Bakit nawawala yun? Nawawala yung pagkakaisa kasi walang sinusundan na aral. Pero kung lahat meron siyang aral na susundan, mag-iibigan, magbibigayan, magpapatawaran, kapatid, possible yun. Napatunayan ko na yun Kailangan lang ang pagkatakot sa Diyos. Para sa isang pamilya o sa magkakapatid, kailangan lang yung pagkatakot sa Diyos. Napakaganda nun. Pag may takot sa Diyos ang bawat isang miyembro ng pamilya, ay walang kasing ganda, walang kasing ligaya. Kaya lang nagkakaganyan tayo sa pamilya kasi wala tayong pagmamahal sa isa't isa. Kung mahal natin ang isa't isa, magtitiis ka, magpaparaya ka, magpapatawad ka, magbibigay kang konsiderasyon. Kung magmamahalan sa isa't isa, mawawala lahat ng problema na yan. At nakita ko yan sa iglesia ng Diyos. Kahit hindi magkakamag-anak, magkakasundo sa awa ng Panginoon.